Isa pang dinarayo rito ay ang kanilang mga pagkain. Talagang pinupuntahan po itong aming restaurant dahil abot kaya yung mga pagkain namin, which is nagre-range na 200 to 300 pesos. And it is also good for 5 to 8 persons na po. So, ang specialty namin dito ay ang ginataang kalabaw na binabalik-balikan ng ating mga customers dahil sobrang lambot nito. Ito ba ay sobrang lambot dahil sobrang tagal namin itong nilalabog. Yung labog po dito is matagal na pinapakuluan. Kaya yung pagluluto po nito ay hindi basta-basta. Siyempre, nandito tayo not just to shoot IG-worthy shots and post them on social media, but of course to taste their food. Actually, pumunta tayo dito sa restaurant na to para dito sa dish na to. I mean, you guys know whenever I say anything gata is just delicious. Mapa appetizer, main entree, dessert, basta gata, napakasarap. Kung ang karne ay Carabao beef. Well, nakatikim naman tayo ng kalabaw. Ang kalabaw, very lean. Uy, pero malambot. Nice. Love it. Love it. Yummy. Yummy. I gotta say, ito yung pinaka malambot na Carabao beef na natikman ko. I have to say. Plus, gata. Uy! Not a bad combination. Very good. I like Carabao beef. Yummy. Nicely done. Pandan #1 din ang sigaw ng pandesal queen na si Queen. Dahil mula nang simulan niya ang kanyang small business noong 2020, pandan packaging na ang ginagamit sa mga itinitinda niyang ube cheese pandesal. At naikwento rin sa akin ng aking mother-in-law, si Nanay Lenny, na nung mga bata pa sila, ang pagpapandan talaga yung pinagkakakitaan nila. Dahil sa pakulong packaging, mas naiengganyo raw bumili ang kanyang mga suki at bagong customers. Bukod sa pagtulong ni Queen sa mga magpapanda ng Luciana, dumami pa ang natulungan niya dahil sa kanilang bagong produktong cheesy salted egg pandesal. Dahil nagkaroon nga ng increase dun sa production, ay parang bumaba yung presyo ng itlog na maalat, may mga hindi nabebenta. So why not gamitin namin ito para makatulong man din kami dun sa mga nagne-negosyo ng mga itlog na pula, tsaka sa mga mag-iitik na din. Available din sa Maria's Kitchen ang iba't ibang variety ng cheesecake, banana loaf at carrot loaf. Sakto naman sa malamig na panahon at mainit na pandesal, ang hot choco ni Chang. Isa na rito sa mga produktong tatak Luciana na dapat yung matikman o iuwing pasalubong kung galing kayo rito. Isa pang hindi namin palalampasing tikman ay ang famous buko bibingka ng Luciana. Tabi-tabi at nakahilera sa magkabilang gilid ng kalsada ang mga nagtitinda rito. At isa sa mga pinakamatagal nang gumagawa ng buko bibingka rito ay sina Ate Minerva at ang kanyang asawa. Dito po kasi sa Luciana, kaya ang dami nagtitinda ng bibingka. Mura lang po kasi ang buko dito, mga 10 to 12 pesos. Hindi po compare po sa iba na 35 pesos. Tuturo ko po ngayon ang paggawa ng Minerva Special Buko Bibingka. Pero ang challenge, hindi ako ang gagawa ngayon, kundi sila! Sa paggawa ng buko bibingka, susubukan ng B&D team ang Not My Hands Challenge. Kung saan ang kapartner na nasa likuran ang magsisilbing mga kamay ng mga nasa harapan. Good luck, guys!
nanalo po ngayon sa palinisan ay ang black team. Tapos po, mamaya titikman po namin naman kung sino ang pinakamasarap magawa ng buko bibingka. Dahil po sa may apoy na, pwede na po kayong magtulungan. Una po, lagay sa tasa yung buko. Yung apoy, pwede mo tanggalin, lagay mo doon sa kabilang side. Tapos lagyan po ng dahon yung malaki. Pagkatapos, ilagay na po yung... Kailangan daw malinis eh. Yung buko. yung buko na yan. Sige po, ilagay lang po sa loob. Sige lang po. Yan, tapos, patayin mo po yung gilid. Bago po baliktarin yung buko bibingka, kailangan po ituyo ng ibabaw. Hawakan mo po yung dahon, then yung sandok po is ganito. 'Yan. Ganda. Ganda sa amin, kuya. Ayan. Para po malaman na luto na yung bibingka sa ilalim, yung dahon po bukod sa umuusok ay sunog na po yung dahon. ₱35 ang benta nila kada bibingka. Mas makakamura kung bibili ng mas marami dahil 3 for ₱100 lang ito. May free mini pandan bayong na rin at refreshing buko juice pa. Ang free buko juice po namin is nagsimula yan dahil sa yung pong sabaw sa halip na itatapon namin, naisip po namin na ibigay na lang sa customer kasi marami din naman yung may gusto. Maganda yung klima, libre yung buko, masarap yung bibingka. Actually, pwede ko ba matikman yun? Pwede po. Libre buko, libre bibingka. Dami naman! Ay, hindi. 3 for ₱100 nga pala. Sorry. Mainit-init pa. Bakit ngayon ko lang natikman to? Sarap kasi mainit pa. Tapos nun, buko pa. Ayan pa yung libre yung buko! Marketing 101. Here you go. Tapos nun, i-dip nyo pa sa buko. Ay, hindi. Sorry. Alam ko pwede. Pero okay naman. Okay. Explain ko sa inyo. Bibingka, number 1. Itong bibingka na to, walang itlog na maalat. Hindi ko gusto yon. Ako lang naman yun. Meron siyang buko sa loob at yung keso, yun yung kailangan mong alat. Nice. Maraming salamat din po. Ingat po. Libre? Hindi ko... I have the meeting is the IA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!